Magtatalaga ang Philippine Overseas Labor Office o POLO ng mga tauhan para tulungan ang mga Pilipino sa Saudi Arabia na maaapektuhan ng natapos na deadline para sa foreign workers. Ito ay para maihabol pa ang kanilang mga kailangan sa pag-aayos ng dokumento. Si Noel Perfecto sa detalye. Inatasan ngayon ni Labor Secretary Zalinda Baldos sa mga POLO o Philippine Overseas Labor Officers sa Saudi Arabia na alalayan ang lahat ng mga OFWs na mayroong mga dokumento na agara magtungo sa kanilang opisina upang maihabol pa ang kanilang mga pangangailangan ng posibleng pamamalagi sa bansang Saudi sa hinaharap. Ayon kay DOLE spokesperson Nikon Fameronag, maaari pang maihabol ang mga requirement na hinahanap ng Saudi Arabian authorities upang hindi tuluyan makasuhan at makulong o dili kaya mamultahan ng napakalaking halaga bago mapabalik sa Pilipinas. Sa ngayon, mayroon pang natitirang 1,973 mga OFWs na inabot ng deadline na ibinigay ng Saudi officials para magsumite ng kanilang mga requirement para makapanatili sa kaharian. 428 dito ay mga babaeng OFWs, 279 naman ay mga lalaking OFWs. Parehong grupo ay mayroong mga dokumento. Ang siste, hindi sila umabot sa deadline ng KSA o Kingdom of Saudi Arabia kung kaya't mahalaga ang paanyaya ng overseas labor offices. Para naman sa 1,266 na mga OFWs, lahat sila ay walang dokumento o kulang sa mga pangangailangan ng Saudi officials. At lahat sila ay napaulat na nasa Riyadh, Al-Kubal at Dammam. Even before the deadline ended, November 3, the Philippine Overseas Labor Office in Riyadh and in Jeddah have already announced to all and sundry of the readiness to shelter Filipinos and assist. Malawakan na crackdown na pinatutupad ng Saudi officials para mahanap ang mga undocumented foreign migrants sa mga restaurants, barbershops, tiangge, simbahan at iba pa mga lugar na posibleng pagtaguan ng mga tago ng mga aliens. The Saudi authorities, based on their pronouncement, will inspect. That's the word that they use. Inspect. Ang uunahin nila, restaurants, barbershops, pharmacies, security guards, security agencies, at saka mga drivers. They will look into their papers. If they are illegally staying, meaning there without any legal basis to stay, huhulihin, ikukulong, pagmumultahin, at tapos i-deport. 2 bilyong piso naman ang nilaan ng pondo ng Pangulong Benigno Aquino III para magamit sa reintegration program ng gobyerno para sa mga repatriated OFWs mula sa Kingdom of Saudi Arabia. Ayon kay Fameronag, ang Labor Department ang siya magiging administrator ng pondo, habang Development Bank of the Philippines at ang Land Bank of the Philippines naman ang magiging conduit banks ng kampanya ng pamahalaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.